Paano po ba magiging banal? Maraming mga tao ang may maling pagkaunawa pagdating po sa kabanalan. Kapag sinabi mong banal, ang agad iniisip natin, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling, okay? Huwag kang magkakaroon ng puot sa puso mo, huwag kang mag-iisip ng masama, huwag kang magkakasala. Pero ang tanong ko sa iyo, mahal kong kapatid, kaya mo bang gawin lahat ng mga yon, lahat ng mga bawal-bawal? Kung magiging tapat lang po tayo, no? Walang tao na kayang maging banal sa sarili niyang lakas. Yes, kaya nga sinasabi po sa kasulatan, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot saan? Sa kaluwalhatian ng Diyos in the book of Romans chapter 3 verse 23. So lahat po kasama ka. Kasama ako, pastor, leader, mayaman, mahirap, matagal ng Kristiyano, bago mananampalataya, kasama ang lahat. Lahat po tayo ay bumagsak sa pamantayan po ng Diyos. At kung kabanalan po ay nakabase sa ating pong performance, wala po ni isa man sa atin ang magiging banal. Ngunit wag po tayong tumigil sa Romans 3.23. Ang problema po, marami po mga Kristiyano hanggang Romans 3.23 lang po magbasa. Hindi po binabasa ng buo. Kung babasahin po natin yung kasunod, talaga naman sobrang magtatatalong ka sa kalagalakan. Ang sabi po doon kasi, at sila ay pinawalang sala ng walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, Romans 3.24. So dito po natin maunawaan ang napakahalagang katotohanan. Ang kabanalan po ay hindi isang bagay na inaabot mo. Yes, yan po ay isang bagay na tinatanggap mo. Hindi ito gantimpala para sa mga mabubuting gawa po natin. Yan po ay regalo para sa mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang holiness po ay hindi nagsisimula sa mga ginagawa po natin. Nagsisimula po yan sa ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Hindi po tayo banal dahil mahusay po tayo. Tayo ay banal dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Hindi tayo tinanggap ng Diyos dahil perpekto po tayo. No? Tinanggap po tayo ng Diyos dahil perpekto po ang Panginoong Hesukristo. Ito mismo ang malaking issue na tinutugunan po ni Apostol Pablo during his time. Maraming mga Hudyo po noong panahon po niya naniniwala na magiging matuwid ka sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. And until now, ganun pa rin. Iniisip po ng maraming tao ang pagkailangan maging religyoso sila, sumunod sa ritual, sa pagtutuli, sa pagsunod sa mga utos na nagbibigay sa kanila ng katwiran sa harapan ng Diyos. At until now, ganun pa rin yung pag-iisip. Ngunit malinaw po yung sinasabi ni Apostol Pablo, sabi niya, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang taong aariing ganap sa kanyang paningin. Nakalagay po yan sa Romans chapter 3 verse 20. And sinabi niya rin po ni Apostol Pablo, alam nating ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Galatians chapter 2 verse 16. Kung babasahin po natin yan, super duper linaw po. Hindi laban si Apostol Pablo sa mabubuting gawa. Ang tinututulan niya po ay ang maling paniniwala na kaya po nating iligtas o gawing matuwid ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mabubuting gawa po natin. Yun po yung dahilan kaya pinahayag niya sa Book of Romans yung kanyang kalungkutan para sa kanyang mga kababayang mga Hudyo in the Book of Romans 10 verses 1 to 4. Kung babasahin mo, makikita mo dyan, nahabag siya sa kanyang kapwa mga Hudyo. Bakit? Pinagsisikapan nilang itatag ang kanilang sariling katwiran at hindi po nagpapasakop saan? Sa katwiran po ng Diyos. Ito po yung problema ng napakaraming tao maging sa kapanahunan po natin. Gusto nilang ariing ganap ang kanilang mga sarili. Gusto nilang patunayan na sila ay napakabuti, na sila ay super duper matuwid, na sila ay banal kaysa sa ibang mga tao. At kapag ganito ang ating pag-iisip, unti-unti po tayo nagiging mapagmataas. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kumpleto for example yung pamilya mo. Hindi ka iniwan ng asawa mo, no? Lumaking maayos ang mga anak mo. For example, maayos ang buhay mo ngayon. At dahil dyan, minsan tingin mo sa isa sa ibang tao, mas mababa sila kumpara sa'yo. Yung iniwan ng mga asawa, yung nagkaroon ng sirang pamilya, yung nagkamali sa buhay, yung nadapa sa pananampalataya. And ngayon, ang iniisip mo na ngayon, mas banal ako kaysa sa kanila. Ang tawag po noon mga mapagpaimbabaw. Okay? Hindi po dapat ganun. Ang kabanalan po ay hindi po dahilan para tingnan natin po ang iba na mas mababa. Oo. Ang kabanalan po ang dahilan para lalo tayong magpakumbaba.
sapagkat ang parehong biyaya po na nagligtas sa atin, siya rin pong biyaya na kailangan ng ibang tao. Ang tunay po na banal ay hindi yung lagi nagsasabing, mabuti akong tao. No, hindi po ganun. Kundi yung po nagsasabi na kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, wala rin ako. Kaya paano pa maging banal? Hindi sa pamamagitan ng pagsisikap mo na maging perpekto ka. Hindi po sa pamamagitan ng pagtitiwala sa sarili mong galing. Hindi po sa pamamagitan ng pag-iipon ng mabubuting gawa upang mapabilib mo ang Diyos. Yes, nagiging banal po tayo kapag nilagak natin ang ating tiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag tinanggap po natin ang kanyang biyaya. Yes, kapatid, kapag nagpasakop po tayo sa kanyang katwiran sa halip na sa sarili po nating katwiran. At habang lumalalim po ang ating relasyon sa Panginoon, unti-unti niya pong binabago ang buhay po natin mula sa loob palabas. At ang mabuting mga gawa po natin, hindi po yan ang ugat ng kabanalan. Yan po ay bunga ng kabanalan. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maging banal, mahal kong kapatid. Gumagawa po tayo ng mabuti dahil tayo ay ginawang banal ng Panginoong Jesus. Kaya sa susunod na marinig mo yung salitang holiness, huwag mong isipin agad yung listahan ng bawal. Ang isipin mo, Panginoong Hesukristo, sapagkat ang kabanalan ay hindi tungkol sa kung gaano ka kagaling. Yes, yan po ay kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Holiness is not what you do. Holiness is what you have received through faith in Christ Jesus. At kapag tunay po nating nauunawaan ng biyayang yan, hindi po tayo magiging mayabang at mapagmataas. Mas magiging mapagpasalamat po tayo, mas magiging mapagmahal po tayo sa ating kapwa, at mas magiging mapagpakumbaba po tayo kahit kanino man. At doon magsisimulang makita ng mundo ang tunay na kabanalan ng Diyos sa ating po mga buhay bilang Kristiyano. And please remember this, yes, ikaw ngayon, hindi po tayo naligtas dahil tayo ay banal. Tayo po ay nagiging banal dahil tayo po ay niligtas ng Panginoong Jesus. Ang kabanalan po ay hindi bunga ng ating kakayahan, kundi bunga ng biyaya ng Diyos na kumikilos sa ating buhay bilang kanyang mananampalataya. I hope tayo po'y natutumahal kong kapatid sa Panginoon. Maraming salamat for the person who asked me that question. And if you find this helpful, kindly share to all your friends. If you have questions, feel free to comment down. At kung gusto mo pang maging deeper sa iyong relationship sa Panginoon, kung gusto mo pang mas lumalim pagdating sa leadership mo, sa theology at relationship mo, I'm encouraging you to join our Transformational Virtual Masterclass na gaganapin this coming June 16, 17, and 18 na dinadaluhan po ng mga daang mga Filipino pastors, missionaries, leaders, ministry head na nagkalat po sa iba't ibang parte ng mundo. And I guarantee you, your life will never ever be the same. Kung seryoso ka, mag-comment ka lang po sa baba ng gutom ako sa paglago. Once again, Pastor Ariel here reminding everyone to stay shining and remain amazing.